Good morning, Sir Kobe. Good morning, ma'am. Abala ang mga mata ko sa kakamasid sa paligid nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapaiktad sa gulat sa baylingon. Good morning, Manang Gloria. Kumusta po kayo? Narinig kong sagot naman ni boss. In fairness ha, mukhang nasa mood na siya dahil nakangiti na siya ngayon. Ayos lang po, Sir Kobe. Mabuti naman at napadalaw po kayo. Pasok na po kay Sir. Ready na po ang pagkain nyo. Nakangiting sagot naman in Manang Gloria. Ilang beses kong napansin ang pagsulyap-sulyap niya sa akin bago ko naramdaman ang pag-angkla ng braso ni Boss Kobe sa akin. Nagulat naman ako sa ginawa niya sa akin at akmang magpoprotesta sa ginawa niya nang maramdaman ko ang pagtapat ng bibig niya sa may tainga ko sabay bulong. Huwag ka nang pumalag. Alam mo bang bawal pumasok sa lugar na ito ang hindi miyembro ng pamilya? Seryosong bigkas niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Bawal daw pumasok sa lugar na ito na hindi miyembro ng pamilya? Bakit niya sinuway? Ano ang ginagawa ko dito? Manang Gloria, si Ma'am Nicole niyo nga po pala girlfriend ko, sweetie. Si Manang Gloria, caretaker ng bahay bakasyonan ng pamilya, nakangiting pakilala ni Boss Kobe sa aming dalawa ni Manang Gloria. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang isasagot ko. Nagulat kasi talaga ako eh. Kailan pa ako naging girlfriend niya? Kay ganda naman ng girlfriend niyo, sir. Ikinagagalak kitang makilala, Ma'am Nicole, sa kabila ng sobrang pagkagulat na gawa ko pa ring magpakawala ng pilit ng ngiti sa labi nang marinig ko ang boses ni Manang Gloria. Diyos ko, napakasinungaling ni boss. Bakit hindi niya na lang ang tunay niyang girlfriend ang dinala niya dito? Bakit ako pa? Paano na lang kung malaman ito ng pamilya niya? Nila Senyorita Butter at Brianna? Nakalimutan na ba ni Boss Kobe na kilala ako ng kakambal at pinsan niya para gawin ito? Halatang sagrado at exclusively for family lang ang lugar na ito. Bawal nga daw ang outsider, di ba? Yari, baka malalagot ako nito kapag malaman nila na nandito ako. Na kung ano ang ginagawa ko sa lugar na ito. Ready na ang tanghalian niyo, Sir Kobe. Pwede na kayong kumain bago magpahinga. Siguradong pagod kayo sa biyahe. Narinig kong sambit ni Manang Gloria, aya naman kaagad akong inakay ni Boss Kobe papasok ng bahay. Hindi niya na tinatangal ang kanyang braso na nakaangkla sa aking baiwang. Para tuloy kaming tunay na magsyota kung titingnan gayon. Siyempre, sobrang pakailang naman ang nararamdaman ko. Nakikiliti kaya ako. Hindi ako sanay na may humahawak sa baiwang ko, no. Lalo na at isang lalaki. Saan ka ba makakakita ng driver na akbay ng boss niya? Ang lakas ng tama nitong amo ko. Kay hirap ispelingin ang pangalan niya. Pagdating ng dining area, kaagad na bumungad sa paningin ko ang isang eleganteng disenyo. May mga pagkain na nakahain sa mesa pero imbes na sa pagkain ko ituon ang buo kong pansin, napako ang paningin ko sa kulay at klase ng kubyertos na nakalatag sa mesa. Kulay ginto kasi iyon. Mula sa pingan hanggang sa kutsara kulay ginto kaya naman hindi ko maiwasan na mapaisip. Pwede kaya akong manghingi kahit isang kutsara lang? Gaano ba kayaman ang mga Sebastian at afford nila ang ganitong klaseng gamit? Pingan lang pwede nang gawing pang-display or isang dahil sure ako ng tunay na ginto ang mga iyon. Sit down, sweetie. Grabe, napagod ako sa pagmamaneho. Parang gusto kong magpahinga na muna mamaya pagkatapos natin kumain. Narinig kong sambit ni Boss Kobe at talagang ipinaghila niya pa ako ng upuan. Inalalayan na makaupo habang manghang-mangha pa rin ako sa aking mga nakikita. Saka, ano daw? Sweetie. Kailan niya pa ako naging sweetie? Hindi naman yata nabagok ang ulo niya para makalimot siya na driver niya lang ako at hindi ang sweetie niya. Siya nga pala, boss, tumawag nga pala ang mommy mo. Darating din daw sila mamayang hapon. Dito daw po kasi ay celebrate ang kanyang birthday. Bigkas ni Manang Gloria kaya naman parang gusto ko nang tumayo at aminin sa kanya na wala akong relasyon sa amo niya. Yes, kaya nga inunahan na namin siya, Manang eh. Gusto ko kasing makilala din nila si Nicole, nakangiting sagot ni Boss Kobe sa katiwala nila. Parang ayaw ko na tuloy kumain. Para na akong mahihimatay sa sobrang nerbiyos. Ano ba itong mga pinanggagawa ng amo ko? Bakit ako nasaldak sa ganitong sitwasyon? Hindi pa ba nila alam, sir? Nako, tiyak na matutuwa ang mommy mo niyan. Sa wakas, nakita niyo na din ang babaeng nagpapatibok ng puso niyo, sir.
Ngayon pa lang, binabati ko na kayo, nakangiting sagot naman ni Manang Gloria. Dahil tulala ako napansin ko na lang na nilalagyan na ni Boss Kobe ng pagkain ang pingan ko. Mukhang puro masasarap ang mga nakahain sa mesa, pero para bang bigla akong nawala ng gana. Matakaw ako pagdating sa mga pakain pero para bang bigla akong nawala ng panlasa. Paano ba naman kasi hindi ko alam kung ano ang drama nitong boss ko, pero hindi na siya talaga nakakatuwa. Wala naman siyang nababangit sa akin tungkol dito pero bakit bigla niya na lang akong ipinakilalang girlfriend sa katiwala nila? Ano na lang ang sasabihin nila Senyorita Butter sa akin? Ang best friend kong si Brianna? Baka isipin na lang nila bigla gold digger ako. Pinatulan ko ang kadugo nila na hindi naman talaga dapat. Kain na sweetie. Napagod ka ba biyahe natin? Narinig kong sambit ni boss na may kalakip na lambing sa tono ng boses niya, kaya hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang kakaibang ngiti na nakaguhit sa labi niya, kaya naman pigil ko ang sarili ko na tumayo at mang-walk out. May pakiramdam kasi talaga ako na niluluko niya ako Naginugudtan niya lang ako dahil sa pagiging tupakin niya. Boss Kobe, kailan niyo pa po ako naging sweetie? Saka ano ang ginagawa ko sa bahay na ito kung bawal ang outsider? Nagtataka kong tanong kay Boss Kobe pagkatapos namin kumain. Kasalukuyan akong nakasunod sa kanya habang paakyat siya ng hagdan. Magpapahinga daw kami sa silid niya. Isa pa sa inaalala ko ay parating pala ang mga magulang niya at nakakahiya kung makita nila ako dito. Ano ba itong kinasadlakan ko? Malaki nga ang sahod ko pero puro naman konsumisyon ang inabot ko dahil sa kakaibang ugali ng amo ko. Sala sa lamig, sala sa init ang ugali niya. Kay hirap niyang ispilingin. Pagkaakyat namin sa second floor ng naturang bahay, naglakad lang kami ng kaunti at tumapat siya sa isang nakasaradong pintuan. Pinihit niya ang seradura at binuksan iyon. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Susunod ba ako sa kanya or hihintayin ko na lang siya sa labas? Ano pa ang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na, narinig kong bigkas niya habang titig na titig sa akin. Pilit naman akong umiti sa kanya. Hindi naman ako pagod boss, sa labas na lang kita hihintayin. Magpahinga ka lang dyan, bigkas ko sabay hakbang paalis. Nicole, subukan mong huwag sumunod sa sinasabi ko sa iyo, kung hindi malalagot ka talaga sa akin, narinig kong bigkas niya gamit ang seryoso niyang boses. Natigil naman ako sa paghakbang at alanganing dilingon siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso habang nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway dahil sa pinaghalong damdamin na lumulukob sa buo kong pagkatao. Kinakabahan ako na ewan. Feeling ko talaga para bang wala siyang matinong gagawin Driver niya ako at kailangan ba talagang sasama ako sa silid niya? Bakit, nagtatakot ba siyang mapag-isa sa kwarto niya? Sa bagay, kahit na halatang alaga sa linis ang bahay na ito pero halatang bihira lang yata na pupuntahan ng tao. I mean, bihira lang siguro nilang mabisita dahil bahay bakasyonan nga diba? Kaya siguro natatakot si Boss Kobe na mapag-isa. Napipilitan akong humakbang palapit sa kanya. Lalo niya pang niluwagan ang pagkakabuksa ng pintuan ng kwarto at pumasok na siya sa loob. Kaagad na din akong sumunod sa kanya. Isara mo ang pintuan, seryosong utos niya sa akin na siyang ginawa ko naman. Nang tuluyan ko nang maisara ang pintuan ng silid kaagad kong inilibot ang paningin ko sa paligid. Katulad ng penthouse niya, halatang mamahalin ang mga gamit dito sa loob. Spacious ang paligid at may malaking kama na may kulay asul na kobre kama. Kulay puti ang pintura ng paligid at may malaking salaming bintana, kaya kahit na hindi nasindihan ang ilaw maliwanag pa rin ang buong paligid. Magpahinga ka na muna dyan dahil aalis din naman tayo agad-agad mamaya. Pautos niyang bigkas sabay hubad ng kasuutang pang-ibaba. Kaagad naman akong napatalikod sa kanya. Ang bastos ng amo ko. Alam niya naman na may kasama siya pero walang pag-aalinlangan na basta na lang kung maghubad ng pajama niya Kiefe. Ang arte nito. Pajama lang ang hinubad ko kaya pwede ka nang humarap sa akin. Narinig kong bigkas niya kaya hindi ko mapigilang mapangiwi. Hindi sa pag-inarte, talagang hindi pa ako ready na makita ulit ang alaga niya. Boss, anong oras ba tayo aalis mamaya? Hindi ko matiis na tanong sa kanya. Hindi talaga ako mapalagay sa kwartong ito Mabuti pang sa hotel na lang kami. At least doon hiwalay ang kwarto at hiwalay ang salas. Dito, kahit na malaki ang kwartong ito, kwarto pa rin.
Walang ibang mapuntahan at naiilang talaga ako habang tumatagal na magkasama kami ni boss sa iisang silid. Mamaya, pagkatapos nating magpahinga kaya kung ako sa iyo, magpahinga ka na para makaalis na kaagad tayo. Bali walang sagot niya sa akin, kaya naman mabilis akong pumihit paharap sa kanya. Ang labo kasi ng sinabi niya bakit ako ang magpapahinga gayong siya ang nagyaya sa akin papunta dito. Iyon nga lang sa paglingon kong iyon likod na lang ni Boss Kobe ang nahagip ng paningin ko. Pumasok na kasi siya sa isa pang pintuan na kung hindi ako nagkakamali ay ang banyo. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga kasabay ng pag-upo sa gilid ng kama. Waa naman kong choice kung hindi ang pabigyan itong boss ko sa nais niya Magpapahinga daw di magpahinga. Problema ba iyon? Sinipat ko muna ng tingin ang kama bago ako dahan-dahan na nahiga. Nakadress ako at sa takot na baka masilipan ako ni Boss Kobe mamaya, hinila ko ang isang kumot at itinakip ko iyon mula baiwang pababa ng talampakan. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng antok Siguro dahil sa kakaibang halimuyak na naamoy ko sa buong paligid. Dagdagan pa ng malamig na temperatura, kaya naman hindi ko na namalayan pa ang pagkit ng aking mga mata. Hindi ko alam kung ilang minuto or oras na akong nakaidlip pero namalayan ko na lang na parabang may kung sino ang humahaplos sa may paanan ko. Noong una ayaw ko pa sanang pansinin pero nang makarating ang kamay na iyon sa maihita ko kaagad kong naidilat ang aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang kaagad na sumalubong sa paningin ko si Boss Kobe. Namumungay ang mga matang nakatunghay siya sa akin. Boss, ano ang ginagawa niyo? Akala ko ba magpapahinga kayo? Kinakabahan kong tanong sa kanya. May nakikita akong kakaibang kislap sa mga mata niya na napkaba sa akin. Magpapahinga sana kaya lang kung ganito ba naman ka nakakatakam ang nakahain sa ibabaw ng kama, makakapagpahinga pa ba ako? Matamis ang ngiti na nakaguhit sa labi niya habang pinapasadahan niya ng tingin ang ibabang bahagi ng aking katawan. Nasundan ko ng tingin ang tinitingnan niya at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko na nalislis na hanggang sa may hita ang suot kong dress at litaw na ang panty ko. Teka lang. Boss, ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi. Bawal iyang ginagawa niyo, taranta kong bigkas at mabilis na napabangon ng kama. Nasaan ang kumot ko? Bakit exposed na ang hita ko sa mga mata ng boss ko? No. Walang bawal, Nicole. Normal lang itong gagawin sa dalawang taong kakatapos lang pumirma ng marriage contract, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko gulat. Dali-dali kong hinila pababa ang nakalislis na lailayan ng aking dress at nang bababa ng kama nang marinig ko ang huling katagang binitiwan niya. Ano? Anong sabi mo? Mag-asawa, nagtataka kong tanong sa kanya. Nananaginip ba siya? Sinong asawa ang tinutukoy niya? Saka anong marriage contract? Yes, hindi ka naman siguro bingi para hindi marinig ang katagang binitiwan ko, diba? Alam mo ba kung bakit nag-leave ako sa opisina at nandito tayo sa Baguio? Dahil sa honeymoon natin gusto kong ibigay ang buong panahon at oras ko sa iyo sa mga unang buwan na magkasama tayo, nakangiti niyang sagot sa akin. Windang ang utak ko sa lahat ng sinabi niya. Kailan ba ako pumirma ng marriage contract kakaumpisa ko lang magtrabaho sa kanya. Wala pa ngang isang linggo. Ang bilis naman. Boss Kobe, hindi naman po siguro kayo lasing diba? Naguguluhan kong tanong. Kaagad namang tumaas ang isa niyang kilay at matiim akong tinitigan. Tinapunan niya ng tingin ang aking exposed na binti kaya naman dali-dali na akong bumaba ng kama. Feeling ko kasi may balak talagang masama itong si Boss Kobe sa akin Feeling ko namamanyak yata siya sa kagandahan ko. Wala akong balak ng uminom ng alak, lalo na ngayong araw natin umpisahan ang honeymoon natin, baliwala niyang sagot sabay upo sa kabilang bahagi ng kama. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng aking laway nang mapagtanto ko kung ano ang kasuotan niya ngayon. Nakaputing sando lang siya at boxer shorts, kaya naman kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Mamasa-masa pa ang kanyang buhok na parabang galing pa siya sa paliligo. Honeymoon. Kakailan po ba tayo kinasal para magha-honeymoon tayo ngayon, boss? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Pinaglalaruan niya ba ako? Ganito ba talaga siya pagdating sa mga babae? Lahat ginagawa niya makuha lamang ang nais niya at ang satisfaction niya. Noong nakaraang araw. Sa opisina, nakalimutan mo na ba, sweetie? Nakangisi niyang sagot sa akin.
Saglit akong napaisip bago ako napaismid. Ano po ba ang pinagsasabi niyo dyan? Wala naman akong ibang pinirmahan sa opisina niyo, kundi kontrata na magtatrabaho ako bilang driver niyo. Teka lang, nabagok po ba ang ulo niyo habang naliligo at kung ano-ano ang naimagine niyo, boss? Sarkastiko kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako nang malakas siyang tumawa. Nababaliw na siya. Hindi na normal itong pinanggagawa ng amo ko kaya siguro siya nagkakaganito. Dapat na ba akong kabahan? Para kasing wala na siya sa normal na pag-iisip eh. Baka naman kinain na ng libog ang buo niyang sistema kaya ganito na siya. Pero kakatapos niya lang makipag-sex sa girlfriend niyang si Rian noong nakaraang gabi ah. Ano ba, gaano ba ka, bored ang buhay niya na pati ako gusto pa yatang pagtripan. Kontrata bilang driver ko. May pinirmahan ka bang ganoon? Wala yata akong maalala na pinapirma kita ng ganoon, sweetie, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ano nga ba ang pinirmahan ko noong araw na iyon? Hindi ko nabasa at basta na lang akong pumirma dahil nasilaw ako sa offer niyang cash advance. Saka nagmamadali siya ng araw na iyon. Sa isiping iyon para bang gusto kong pumunta sa opisina niya at kunin ang papel na iyon. Ano ba kasi ang nakasaad sa kontrata na iyon? Ano ba kasing klaseng papel iyon? Heist, ngayon ko lang lubos na naisip na kahirap palang magtiwala sa isang tao. Kahit na mukhang matino at propesyonal, nasa loob pa rin pala ang kulo. Paano nga ba kung marriage contract ang pinapirmahan niya sa akin? E di bigla akong nagkaroon ng instant asawa? Ang bilis naman. Come on, sweetie. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ngayong araw ang official na pag-uumpisa ng honeymoon natin, kaya dapat lang na isatisfied mo ako pagdating sa kama. Para naman matuwa ako, nakangisi niyang muling bigkas. Hindi ko tinatanggap ang sinabi mong iyan kaya hindi ako maniniwala. Mr. Sebastian, kung wala ka nang magawang matino sa buhay mo, pwede bang huwag mo akong idamay? Pumunta ako dito sa Manila para magtrabaho, hindi para maging asawa mo, naiinis kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot niyang iyon sa akin. Para bang tuwang-tuwa pa siya sa nagiging reaksyon ko. Baliw na nga yata ang taong ito. Hindi kaya nag-adik-adik na itong boss ko, at sa sobrang high niya ngayon kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Pero paanong nangyari iyon gayong matino naman siya kanina bago kami umakyat sa kwartong ito? Shit, mukhang delikado ako dito ah. Kailangan ko na yatang lumabas sa kwartong ito para mailigtas ang puri ko. Sa isiping iyon dali-dali akong naglakad patungo sa pintuan. Iyon nga lang, bago ko pa nahawakan ang doorknob, ang matipunong braso ni Boss Kobe ang naramdaman ko na biglang pumulupot sa aking baiwang. Hindi na ako nakapalag nang sapilitan niya akong hilahin patungo sa ibabaw ng kama. Babae ako at lalaki siya at mas hamak na mas malakas siya kumpara sa akin. Boss, ano ba? Kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo, huwag mo nang ituloy. Rape itong gagawin mo sa akin at hindi talaga ako matatakot na idemanda ka. Kinakabahan kong sambit. Oh really? Rape, Nicole sweetie, alam mo bang never pa akong namilit ng babae? Mga babae ang kusang lumalapit sa akin para patulan sila tapos pagbibintangan mo ako ng ganyan ngayon. This is not rape, sweetie, dahil tiyak ako na magugustuhan mo ang gagawin ko sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi na ako nakapalagpa nang itinulak ni ako pahiga sa kama. Kasunod noon ay ang pagpatong niya sa akin kasabay ng pagdampi ng labi niya sa leg ko. Ginawang iyon ni Boss Kobe sa akin, hindi na ako nakapalag. Kahit na anong palag ang gagawin ko, hindi talaga ako nakakawala sa kanya dahil mas malakas siya sa akin. Boss, teka lang. Hay, hindi pwede. Ako ito, si Nicole, baka nakalimutan niyo lang po. Driver niyo po ako ha at hindi niyo ako girlfriend. Mahina kong bigkas habang pilit na kumakawala sa kanya. Yes, hindi kita girlfriend dahil asawa kita, kaya may obligasyon ka na sa akin, sweetie. Nakangisi niyang sagot sa akin nang pansamantala niyang nilubayan ang leg ko. Kakaibang kislap ang nakikita ko sa mga mata niya, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba. Ano po ba iyang mga pinag-aasabi niyo? Hindi mo ako girlfriend at lalong hindi mo ako asawa. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang muli niyang isinubsob ang kanyang mukha sa lig ko. Kumagat-kagat siya sa bahaging iyon, kaya hindi ko mapigilan ang mapasinghap, lalo na at para bang napapaso ako sa nadadaanan ng labi niya.
Nakakaramdam ako ng kiliti sa paraan ng paghalik niya sa lig ko. Para bang pinupunasan niya gamit ng kanyang dila ang lig ko, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kakaibang kiliti na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Isa pa sobrang init ng dila niya at kahit napilitin kong umiwas hindi talaga kaya. Nakadagan siya sa akin at hawak niya ako sa magkabilaan kong kamay kaya gustuhin ko mang pumalag hindi ko talaga magawa. Isa pa sa inaalala ko ay gahibla na lang ang pagtitimpi ko. Kaunting-kaunti na lang talaga at bibigay na ako. Boss, akala ko ba wala sa ugali niyo ang namimilit ng babae? Ano po itong ginagawa niyo? Muli kong bigkas. Nilubayan niya na ang liig ko pero dumaostos naman ang bibig niya patungo sa aking balikat. Kaunting-kaunti na lang at bibigay na ang katawang lupa ko sa init na hatid ng ginagawa niya sa akin. Ang bawat pagdampi ng labi niya sa balat ko ay iiwan iyon ng kakaibang init sa buo kong pagkatao na ngayon ko lang naranasan. Nakakakuryente na masarap. Basta, mahirap i-explain at hindi ako ganoon katanga para hindi malaman kung ano ang nais niya sa akin. Yes, pero exempted ka doon, tutal naman asawa na kita, narinig kong sambit niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. May ganoon ba siyang excuses? Exempted daw ako dahil mag-asawa kami? Pauso niya ba ang ganitong klaseng gawain? Hindi nga eh. Hindi ako maniniwala. Bigkas ko na parang effective naman dahil naramdaman ko ang paghinto niya sa pagpapak sa balat ko at biglang umalis sa pagkakadagan sa akin. Dali-dali naman akong bumangon at dumistansya sa kanya. Babae ka ba talaga? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang kaagad na mapairap sa kanya. Hindi niya lang nakuha ang gusto niya sa akin, kikwestiyonin niya pa ako kung babae ba talaga ako. Hindi ba pwedeng malakas lang ang fighting spirit ko at self-control? Ano sa tingin mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Napansin kong napangisi siya kasabay ng pagbaba ng kama at diretsong naglakad patungo sa banyo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko na nasundan na lang siya ng tingin. Ganoon pala ang feeling. Imbes na magalit ako sa ginawa niya pero bakit parang wala lang sa akin? Bakit parang nabitin din ako? Heist, minsan itong nararamdaman ko hindi ko din maintindihan eh. Dahil ba minsan na din kaming naghalikan noon kaya siguro sanay na ako sa kanya at parang wala na lang sa akin ang ginawa niya. Bakit ano ba ang relasyon namin? Hayast, mali yata ang ginawa ko. Dapat pala nagalit ako eh. Dapat sinampal ko siya kanina pero bakit iba ang naging reaksyon ko? Paano na lang pala kung ulitin niya ulit? Baka mamaya sa sobrang nasanay na ako, bigla na lang akong bubukaka sa harapan niya. Parang gusto ko na tuloy pagdudahan ang sarili ko ngayon. Hindi ko alam pero feeling ko talaga unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kung bakit naman kasi noong naghasik ng kapugian ang mundo, sinalo niya lahat. Saka ang sarap niyang humalik kaya kahit na sinong babae talaga siguro, hindi makakatangi. Saka, totoo ba iyong sinabi niya sa akin kanina na mag-asawa na kami? Kailan pa? Seryoso ba siya noong sinabi niya na hindi naman pala talaga kontrata tungkol sa trabaho ang pinirmahan ko noon kundi marriage contract? Sa isiping iyon mabilis akong napatayo ng kama. Napasulyap ako sa pintuan ng banyo bago ako naglakad patungo sa may bintana at dumungaw sa labas. Mula sa kinatatayuan ko kitang-kita ko kung gaano kaganda ang paligid. Puro malalaking puno ang nakikita ko at berdeng kapaligiran. Napakaganda ng buong paligid at perfect talaga para sa honeymoon. Sa isiping iyon hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Ano ba itong naiisip ko? Kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Para akong ewan. Nagiging mahalay na din yata ako eh. Hindi ko na maalala kung ilang minuto na akong nakatitig sa labas ng bintana nang maramdaman ko ang pagbukas ng pintura ng banyo. Dali-dali akong napalingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong hitsura ni Boss Kobe. Pawis na pawis at namumula ang kanyang pisngi. Boss, ano ang nangyari sa iyo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ayos naman siya kanina pero bakit biglang nagbago ang aura niya? Para bang galing siya sa pakikiglaban sa kung ano paman. Kung hindi mo sana ako binitin kanina, hindi sana ako dumaan sa ganitong sitwasyon. Halata ang yamot sa boses niyang bigkas habang naglalakad siya patungo sa walk-in closet at mabilis na pumasok sa loob. Tulala ko naman siyang nasundan ng tingin. Anong nangyari sa taong iyon? Bakit kung umasta para bang kasalanan ko pa? Heist, ano na naman ang ginawa ko?
Ano ba ang ginawa niya sa banyo at bakit parang pagod siya? Pagkatapos magpalit ng damit ni Boss Kobe kanina, kaagad na din siyang nagyaya na umalis. Hindi niya na din ako kinibo pa kaya hinayaan ko na. Siya ulit ang nag-drive kaya naman wala akong choice kundi pagbigyan. Gusto niyang pahirapan ang sarili niya kaya bahala siya at huwag niya akong idamay. Iyon nga lang, hindi ko naman malaman kung saan kami patutungo. Napapansin ko kasi na kanina papabalik-balik ang sasakyan namin eh. Halos nakatatlong ikot na kami nang mapansin ko na ipinasok niya ang kotse sa parking ng isang malaking mall at pumarada. Para kaming masyota na nagkatampuhan. Wala kasi kaming imik sa isa't isa na naglakad papasok sa loob ng mall. Nagtaka pa nga ako dahil dumiretso kami sa isang jewelry shop at gustuhin ko mang magtanong na unahan naman ako ng hiya. Baka kasi wala lang akong matinong makuhang sagot sa kanya eh. Mainit nga ang ulo diba kaya nakakatakot siyang kausapin. Good morning sir, ma'am, narinig kong bigkas ng mga staff pagkapasok namin. Iti ang naging sagot ko sa pagbati nilang iyon samantalang poker face lang naman si Boss Kobe na naglakad patungo sa sofa at naupo. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko pero nang titigan niya ako at sinyasa na maupo sa tabi niya kaagad naman akong tumalima. Nakakahiya kung magtalo na naman kami. Baka kung ano pa ang isipin ng mga staff sa amin eh. I need drink para sa asawa ko. Meron ba kayo dito? Seryoso niyang tanong sa staff na nag-a-assist sa amin. Kaagad namang napakunot ang noo ko at nagtatakang tumitig sa kanya nang marinig ko ang huling katagang binitiwan niya. Asawa? Talaga bang hindi pa siya tapos sa salitang iyon? Talaga bang gusto niyang panindigan ang bagay na iyon? Malala na siya. Kaagad namang tumalima ang staff at isang iglap lang muli itong bumalik na may bitbit ng iba't ibang design ng singsing. Ang gaganda at nakakaduling ang kumikislap na bato sa tuktok niyon. Alin dyan ang gusto mo, sweetie? Tulala akong muling napatingin kay Boss Kobe nang maramdaman ko ang biglang pagpatong ng palad niya sa ibabaw ng legs ko. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang maramdaman ko kung gaano kainit ang palad niya. Ha? Bakit ako? Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa kasabay ng akbay niya sa akin kasabay ng mabilisang paghalik sa pisngi ko. Mabilis ang the moves pero ramdam na ramdam ko iyon. Sige na sweetie, pili na. Ayaw ko naman na wala kang suot na kahit na anong bagay sa daliri mo palatandaan na pag-aari kita at baka maligawan ka din ng iba eh. Bigkas niya kasabay ng pagdampot niya sa isang singsing. Hinawakan niya ang kaliwa kong kamay sabay suksok sa palasingsingan ko ang kumikinang na singsing. Ang galing niyang pumili dahil unang sukat ka siya sa akin. Sir, new collection po namin iyang ring at kakarating lang noong nakaraang araw. May iba pa po kaming collections baka may magustuhan din po kayo, narinig kong sambit ng staff. Kaya lang wala na doon ang buo kong atensyon. Nasa daliri ko na may suot na singsing dahil manghang-mangha ako sa bato noon. Kulay pink na kumikinang sa tuwing natatamaan ng liwanag galing sa ilaw. Do you like it? Narinig kong sambit ni Boss Kobe sa may punong tainga ko kaya hindi ko mapigilan ang mapaiktad sa gulat. Ramdam ko kasi ang init ng hininga niya na tumatama sa mailig ko. Sana. Maganda boss. Magkano kaya ito? Gusto ko nakangiti kong sagot sa kanya. Cash advance na lang ulit. 50,000 ang sahod ko monthly at kayang-kaya ko naman siguro itong bayaran eh. Okay, as you wish sweetie. Bibilihin natin yan, narinig kong bigkas niya kasabay ng muling paglapit ulit ng staff na may daladalang bagong set ng jewelry. Kaagad na natuon ang atensyon ko sa kulay puting kwentas na may kumikinang na mga bato. Parang maganda siyang ipartner sa singing ko dahil magkasing kulay sila pati na din ng bato. Here. Tiresay mo ito sweetie, bigkas niya sabay dampot sa kwentas na nagustuhan ko at siya na mismo ang naglagay sa lig ko. Hindi na ako pumalag dahil gusto ko din naman magsukat. Sa sinabi ko na kanina 50,000 ang sahod ko, kaya naman kayang-kaya ko itong bayaran. Wala naman sigurong masama kung i-invest ako ng alahas diba? Naririnig kong magandang investment ito, kaya wala naman sigurong masama kung makiuso ako. Char! Saka, pansin ko lang parang biglang nawala na naman ang init ng ulo ng boss ko. Nasa mood na siya ulit ngayon at nakakangiti niya sa akin. Sa sobrang sweet niya sa akin ngayon parang gusto ko nang sakyan ang pagiging wala sa sarili niya ngayong araw. Parang gusto ko nang pumayag at maniwalang mag-asawa kami. Kahit ngayong araw lang total naman siya naman ang nag-insist eh.
Gusto ko din maranasan kung paano ba talaga mag-alaga ang isang Kobe Sebastian. 28 million pesos sir, narinig kong bigkas ng staff, pagkatapos kong marinig ang sagot niya sa tanong ni Boss Kobe kung magkano ang halaga ng kwentas at singsing na suot ko. Masaya na ako sa kwentas at singsing kaya, kahit na anong pilit sa akin ni Boss Kobe, na mamili pa daw ako, hindi ko na talaga ginawa. Natatakot kasi akong baka hindi ko din kayang bayaran. Kaya lang pagkatapos kong marinig ang presyo ng suot ko ng alahas ngayon, para bang bigla akong nahirapang huminga. Nag-umpisang mamawis ang noo ko kasunod ng aking dalawang palad dahil sa pinaghalong damdamin na kaagad na lumukob sa puso ko. Pagkamangha, gulat at kaba. 28 million. 28 million ang dalawang alahas na suot-suot ko ngayon? Sino ang hindi ninirebyusin gayong mas mahal pa pala ito sa buhay ko? Kahit na 50 mil ang sahod ko buwan-buwan, malabo pa sa sabaw ng pusit na mabayaran ko ito. Baka malubog ako sa utang at kahit na mag-senior citizen pa yata ako, hindi siguro ako makalikom ng ganito kalaking halata. Card, narinig kong sambit ni Boss Kobe sabay abot niya ng kanyang card sa staff. Wala sa sariling kaagad ko siyang nahawakan sa kanyang braso para kunin ang kanyang atensyon. Nagwagi naman ako at nagtataka siyang napatitig sa akin. Say, takang-taka niyang tanong. Kaagad naman akong umiling. Wag na lang kaya, hilaw ng ngiti kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya habang titig na titig sa akin. Say, muling tanong niya. Pangalawang say at kailangan ba talagang detalyado ang isasagot ko? Kasi, mahal pala, nahihiya kong sagot sa kanya. Lalo na at hindi lang naman si boss ang kaharap ko ngayon. Ang lakas ng loob kong magsukat na hindi man lang tinatanong ang presyo. Akala ko pa naman mga 10,000 lang ang halaga ng mga alahas na ito, pero nakakalula pala ang presyo. Card na lang miss at isabay nyo na ang dalawang set ng jewelry na iyan, narinig kong bigkas niya na lalong nagpawindang sa lahat ng ugat sa aking katawan. Seryoso siya. Itong suot ko pa nga lang 28 million pesos na ang halaga tapos dinagdagan niya pa talaga. Para kanino ba? Kung para sa akin ako, talaga naman yari na talaga ako nito. Boss, wag na lang itong suot ko. Baka hindi ko mabayaran pabulong kong bigkas sa kanya, pero para bang wala siyang narinig. Tumayo siya at sinundan ang staff na naglakad patungo sa counter. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang wala sa sariling napakapa ako sa suot kong kwentas. Ngayon pa lang para bang gusto ko nang hubarin ito. Baka mamaya mawala pa sa lig ko yari na ako. Balak kong isauli ito mamaya kay Boss Kobe. Iyong kaming dalawa lang at walang ibang taong makakarinig sa amin para hindi naman mapahiya ang amo ko at pati na din ako. Mukhang nakita ko pa naman kanina sa mga mata niya na hindi siya masaya noong sinabi ko na gusto kong isauli sa kanya ang suot kong kwentas. Pambihira, lumabas na naman ang pagiging anga ko at dapat talaga bago ako nagsukat tinanong ko muna ang presyo Wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Miss, pwedeng magtanong, baling ko sa staff na kanina pa nakatayo sa hindi kalayuan sa akin. Nakangiti naman siyang naglakad palapit sa akin. Anong meron sa mga jewelry niyo dito? Bakit ang mamahal, makapal ang mukhang tanong ko sa kanya? Abat kailangan kong kapalan ang mukha ko dahil pera ang nakasalalay dito. Paano na lang kung ayaw tangapin ni boss ang suot-suot kong alahas kapag gusto kong isauli sa kanya mamaya? Di yari na. Buong buhay akong mababaon sa utang. Imbes na makaluwag-luwag dahil medyo malaki ang sahod ko para yatang mas lalo akong mababaon sa kahirapan Yes ma'am, ang presyo po kasi ng mga alahas namin dito ay depende sa karat ng mga ginto at real diamond. Luxury items din po ang aming binibenta dahil sinisigurado po ng kumpanya namin ang quality ng alahas at hindi po kami naglalabas ng magkakaparehong design. Kagaya po ng suot niyong engagement ring ma'am, nag-iisa lang po iyan kasi medyo mahal po ang mga bato na ginamit, nakangiti niyang paliwanag sa akin. Pakiramdam ko bigla akong nagutom sa sinabi niya. Nag-iisa? Kaya pala mahal dahil nag-iisa lang Shit lagot na. Yari na ako nito. Bakit ba padalos-dalos ako? Kung makapasukat ako kanina akala mo naman marami akong pera Kakaumpisa ko lang sa trabaho tapos ito na kaagad ang nangyari sa akin. Promise hindi na talaga ako aapak pa habang buhay sa mga ganitong lugar. Sweetie, let's go, hindi ko pa nga napigilan ang mapaiktad nang marinig ko ang baritonong boses ni Boss Kobe.
Naglalakad na siya palapit sa akin, habang may bitbit na 2 pirasong paper bag na may logo ng jewelry shop kung saan kami ngayon. Paglabas namin ng jewelry shop para naman akong tanga na pilit na pumapantay sa paglalakad ni Boss Kobe. Nakahawak ako sa suot-suot kong kwentas sa takot na baka may snatcher dito sa loob ng mall at makuha ang suot kong kwentas na nagkakahalaga ng milyon. Simula noong nalaman ko ang presyo ng nasabing kwentas, hindi na ako nagkaroon pa ng peace of mind. Para bang anumang sandali, aatakihin ako sa puso. Matangkad na tao itong si Boss Kobe, kaya naman ang haba din ng hakbang niya. Boss, pwede bang dahan-dahan lang sa paglalakad? Hindi ko na natiis pang bigkas sa kanya. Pamibihira, bakit ba siya nagmamadali? May pupuntahan pa ba kami? Tanong niya sa akin sabay tigil sa paghakbang. Seryoso siyang humarap sa akin kasabay ng pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nakahawak sa liig mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi ko naman malaman kung ingiti or sisimangot ako. Sa huli pinilit ko na lang nang umiti kahit na hindi naman ako natutuwa. Natatakot po kasi ako na baka mahulog or masnatch itong suot kong kwentas Maganda na ang nag-iingat lalo na at milyon ang halaga nito, kaagad kong sagot sa kanya. Kiethe, tigilan mo na nga iyan. Para kang ewan, bigkas niya sabay hawak sa kamay ko na nakatakip sa lig ko. Aalma pa sana ako at pilit na binabawi ang kamay ko na hawak niya pero mahigpit ang pagkakahawak niya at para bang wala siyang balak na pakawalan ako. Boss, teka lang. Walang ganyanan. Baka isipin ng makakita sa atin may relasyon tayo Sagot ko sa kanya pero parang walang narinig na nag-umpisa na siyang humakbang. Ang ending para kaming magsyota na hawak kamay habang naglalakad kami dito sa bahaging ito ng mall. Nailang man sa mga pinupukol na tingin sa amin ng mga nakakasalubong namin, pilit ko na lang na iniignora iyon. Baka kasi magalit si boss at bigla na lang akong iwan. Mas nakakatakot iyon, baka ma-hold up ako. Kobe, pinsan, sabay kami natigil sa paghakbang ni Boss Kobe nang isang seryosong boses ang tumawag sa pangalan niya. Kaagad na hinanap ng mga mata ko ang may-ari ng boses na iyon at hindi ko mapigilan, nagmapasinghap ng tumampad sa paningin ko ang nakangiting hitsura ng pinsan ni boss na si Bryan Adam. Naglalakad palapit sa amin habang hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa labi, kaya naman litaw ang dimple niya sa magkabilaan niyang pisngi. Shit, hitsura palang mukha na siyang mabango. Kung gwapo si Boss Kobe, gwapo din naman itong si Sir Bryan. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa, mukhang mas mabait si Sir Bryan unlike kay Boss Kobe na para bang palaging sinasaniban ng tupak. Ano ang ginagawa mo dito sa Baguio? Seryosong tanong ni Boss Kobe sa kanyang pinsan. Kita mo itong lalaking ito, imbes na kumustahin niya ang pinsan niya, ibang kataga ang lumabas sa bibig niya. Invited din ako ni Tita Francine para sa birthday niya. Ikaw ano ang ginagawa mo or ninyo dito? Nagtakang tanong naman ni Bryan sa pinsan niya. Obvious ba? Ipinagsa-shopping ko ang asawa ko. Saka, nakalimutan mo na yata anak ako ni Mommy Francine, kaya normal lang na nandito ako sa Baguio. Baka sa boses ni Kobe ang sarcastic habang sinasabi ang katagang iyon. Ang sarap niyang kurutin sa singit. Bakit ba ang sungit niya? Maayos na nakikipag-usap sa kanya ang pinsan niya at kung makasagot akala mo inaaway siya Ang bata niya pa para umakto na para bang malapit na siyang mag-menopause. Asawa? Sino? Nag-asawa ka na? Bakit parang hindi namin ito alam? Nagtatakang tanong ni Sir Bryan sa pinsan niya. Kaagad ko namang naramdaman na lalong humigpit ang pagkakahawak sa akin ni Boss Kobe. Akala mo may gustong umagaw sa akin sa kanya Wala ka na doon. Don't worry, sa actual wedding namin ikaw ang kukunin kong best man. Sarcastic pa rin ang tono ng boses niya sagot kay Bryan, kaya naman malakas na natawa ang pinsan niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Kakaiba din itong si Sir Bryan, wala namang nakakatawa pero kung makatawa ngayon akala mo wala nang bukas. What? Actual wedding? Don't tell me ginamitan mo ng ipangbabawal ang technique si Nicole, natatawa tanong kay Kobe. Shut up! Hindi iyon pinagbabawal na technique. Sadyang sigurista lang ako, seryosong sagot ni Boss Kobe na lalong nagpahagalpak ng tawa kay Sir Bryan. Heist, red flag. Kung makatawa naman itong si Sir Bryan akala mo may nakakatawa Ang babaw naman ng kaligayahan niya. Grabe. Shit! Iyan na nga ba ang sinasabi ko?
Kakaiba ka talaga pinsan. Bilib na talaga ako sa iyo. Nalingat lang ako ng kaunti, nabihag mo na pala kaagad ang crush ko na si Nicole. Bulgar na sagot ni Sir Brian na labis kong ikinagulat. Ano daw, crush niya daw ako. Kailan pa? Shit, parang gusto ko na tuloy bumilib sa ganda ko. Imagine, anak ng bilyonaryo nagka-crush sa akin. Makabili nga ng make-up, malay mo naman makasungkit ako ng mayaman na willing akong gawing prinsesa di tapos ang problema ko. Mababayaran ko na kaagad itong suot kong kwentas kay Boss Kobe. Libre na ako, ligtas pa ako sa pangmamanyak niya sa akin. Lost, naiinis na bigkas ni Boss Kobe sa pinsan niyang si Brian na muling ikinatawa ng huli. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na nang mapansin ko ang pamumula ng pisngi ni Boss Kobe, at wari ba ay hindi siya masaya sa presensya, at sinabi ng pinsan niya, kani-kanina lang. Pinsan, relax. Ikaw naman, hindi ko naman siguro kasalanan kung pati ako nabighani sa ganda ni Nicole. Kung alam ko lang natatradurin mo ako at wala ka palang balak lumaban ng fair, dapat inunahan na kita Hindi na sana ako umalis ng mansyon at kinulit si Nicole hanggat sa akin na siya sumama, nakangiting sambit ni Brian. Halos nagdikit na ang kilay ni Boss Kobe dahil sa matinding inis. Sobrang kaba na nararamdaman ko, wala sa sariling napahawak ako sa braso niya. Nakalimutan yata ng boss ko na nasa mall kami at sana huwag na huwag siyang padalos-dalos sa bugso ng damdamin. Asawa ko na siya ngayon kaya itigil mo na iyang kahibangan mo. Huwag ka nang umiksi na pa sa buhay namin ng asawa ko, kung ayaw mong makalimutan kong magpinsan pala tayo at dapat nating igalang ang isa't isa, seryosong sagot ni Kobe sa pinsan niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Talagang may mga paganito siyang salita ha? Parang gusto ko na tuloy maniwala na may gusto sa akin itong boss ko. Feeling ko kasi talaga nagsiselo siya sa mga binitiwang salita ng pinsan niya na halata namang inaasar lang siya Ouch! Pinsan, masakit yan ha? Blood is thicker than water kaya dapat sa akin kakampi Kung talagang ikaw ang gusto ni Nicole di sa iyo siya pero kung sa akin naman siya may crush dapat magpaubaya ka. Nakangising sagot ni Brian na para bang tuwang-tuwa pa siya sa nakikitang galit sa mukha ni Boss Kobe. Wala sa sariling idiniin ko ang kamay ko sa pagkakahawak kay Boss para makuha ang atensyon niya. Hindi siya dapat makipagtalo dito sa gitna ng mall. Napapansin ko na pinagtitinginan na din kami ng iba pang mga shoppers. Baka nagtataka na sila sa mga komosyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang gwapong magpinsan, kaya dapat talaga pumagitna na ako. Bilib din naman ako dito kay Brian. Ang galing niyang mang-asar ha. Nasa mood talaga siguro siya na galitin ang pinsan niya hanggang sa masapak siya. Kailangan ko na talagang gumawa ng hakbang para maputol ang walang katuturang pag-uusap na ito. Kaunting-kaunti na lang kasi talaga maniniwala na ako may gusto sa akin si boss Sa bagay, ramdam ko naman iyon sa mga halik niya pero syempre, kailangan ko pa rin ng mas matinding pruweba. Ayaw ko kasing mag-assume sa isang bagay na mahirap paniwalaan. Boss, hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako lakas loob kong tanong kay Boss Kobe. Iyon ang naisip kong itanong sa kanya, lalo na at iyon naman ang nararamdaman ng bituka ko. Nagugutom ako at naghahanap na ng makakain ang aking intestine gayong halos alas 5 pa lang naman ng hapon. Gutom na daw si Nicole. How dare you para pagutuman mo siya? Kung ako sa iyo Nicole, huwag ka nang sumama sa kanya. Parang nakikinita ko na magiging miserbale lang ang buhay mo sa pinsan ko. Hindi pa awat na bigkas ni Brian kaya wala na akong choice kundi hilahin na si Boss Kobe paalis. Walang patutunguhan ang pag-uusap nilang ito at mukhang nasa mood ngayong araw si Brian para mang-asar. Effective naman ang ginawa ko dahil nagpasyanod naman si boss. Halata pa rin ang galit sa mukha niya kaya ang unang restaurant na nadaanan namin kaagad ko siyang niyaya papasok. Huwag na huwag kang makinig sa gagong, yun ha? Kung gago ako mas gago ang taong iyon, halata pa rin ang gigil sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Mabuti na lang talaga at hindi na kami sinundan pa ni Brian, kung hindi baka mas lumala pa ang sitwasyon. Pambihira, imbes na kiligin ako sa mga katagang binitiwan ni Brian, bigla tuloy akong nakaramdam ng takot. Halata kasing hindi talaga nagustuhan ni Boss Kobe ang mga katagang sinambit ni Brian bakit naman po kasi nagagalit kayo sa kanya? Nagpakatotoo lang naman siya sa feelings niya at wala namang sigurong masama kung magka-crush siya sa akin. Hindi ko mapigilang bigkas pagkatapos naming maupo sa pangdalawahang mesa.
Magkaharap kaming dalawa ngayon kaya naman kitang-kita ko ang lalong pagdilim ng kanyang aura. No, hindi ako papayag. Walang ibang lalaking pwedeng magkagusto sa iyo, kundi ako lang, Nicole. Hindi ako papayag na may ibang lalaking aali-aligid sa iyo. Kahit pinsan ko pa siya, handa akong makipagpatayan sa oras na tangkain niyang agawin kanya sa akin. Seryoso niyang sagot sa akin, habang matalim ang mga matang nakatitig sa akin. Para namang biglang naumid ang dila ko sa binangit niyang salita. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding kaba, lalo na nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso sa katagang kanyang binitiwan. Ano po ang sabi niyo? Boss, linawin niyo nga, may gusto po ba kayo sa akin? Hindi ko na mapigilan pang tanong sa kanya, kasabay ng malakas na pagtibok ng puso ko. Tanga ka ba talaga or nagtatanga, tangahan ka lang? Hindi mo pa rin ba gets na mahal na kita? Seryoso niyang bigkas sa akin na parang isang bomba nang sumabog sa pandinig ko. Bigla kong naramdaman ang pamamawis ng aking dalawang kamay sa pinaghalong damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. Gulat at nerbiyos ang nararamdaman ko sa pagkakataon na ito. Gagi, wala man lang pa sa kalye. Talagang may patanga-tanga pang kataga siyang binitiwan sabay amin sa pagsintang nararamdaman niya sa akin. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa huling katagang sinabi niya dahil kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Ni sa hinagap, hindi ko inaasahan na maririnig ko ang katagang iyon sa mismong bibig niya, kaya naman nagulat talaga ako. Fuck! Mahal kita at hindi ko alam kung paano nagsimula itong nararamdaman ko para sa iyo. Actually, balak ko nga sanang bumalik ng probensya niyo para madalaw ka pero naunahan mo naman ako. Sobrang na-surprise talaga ako noong nakita kita sa mansion kaya lahat ginawa ko para pumayag si Lola Ashley na arburin kita sa kanya, muling bigkas niya. Mamahal mo na ako. Paanong nangyari iyon, gayong hindi naman ako kagaya ng ibang babae dyan na sexy manamit at mahilig sa makeup, wala sa sariling tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko ang gutom na naradaman ko kanina lang ay biglang naglaho. I don't know. Mahirap i-explain kaya nga noong nakita kita sa mansion tuwang-tuwa ako. Hindi ako makatulog sa kakaisip kung paano ba kitang makuha doon para mailayo ka sa pinsan kong si Brian na alam kong nagkaka-interes din sa iyo. Seryoso niyang sagot habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig niya sa aking mga mata. Kaagad naman din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi ko kasi talaga kayang makipagtitigan sa kanya, lalo na at para bang hinihigop niya pati kaluluwa ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga revelasyon na binitiwan niya, kaya hindi ko din talaga alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. First time sa tanang buhay ko na. Hayagang ipinaramdam ng isang lalaki ang pagkakagusto sa akin at kay Boss Kobe pa talaga. Sa isang lalaking hindi basta-basta ang layo ng agwat ng buhay namin. Langit siya, lupa ako at hindi ko maimagine ang magiging kahihinatnan ng lahat kung sakaling patulan ko ang pagsintang nararamdaman niya para sa akin. Hindi pwede, lalo na at pinsan siya ng best friend kong si Brianna. So, ano ang masasabi mo? Ano ang isasagot mo sa akin? Ano ang pwede kong gawin para magustuhan mo din ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Tama, ano ba ang pwede kong isagot sa ganitong klaseng topic? Hay, hindi ko alam. Naguguluhan ako eh. Mahina ko ang sagot sa kanya. Hindi mo ako mahal. Wala kang gusto sa akin, seryoso niyang tanong. Wala pa rin siyang kakurap-kurap sa pagkakatitig sa akin, kaya naman mabilis kong sinenyasan ang waiter na kanina pa nakaantabay sa amin. Hinihintay niya marahil ang order namin. Kanina pa kami nakaupo dito pero hindi pa namin nahawakan ang menu. Paano ba naman kasi napunta sa panliligaw ang topic naming dalawa nitong boss ko? Panliligaw? Sa naisip kong iyon parang biglang nag-init ang pisngi ko. Nililigawan ako ng isang Kobe Sebastian. Gosh, ano nga ba ang pwede kong isagot sa kanya? Mukhang naghihintay pa naman siya sa magiging sagot ko. Hindi ko na nakikita ang galit sa kanyang mga mata pero kakaiba na din naman ang mga tingin na ipinupukol niya sa akin. Tingin na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Titig na may kahalong pagmamahal. Okay, mukhang gutom ka na nga. Umorder na muna tayo, narinig kong sambit niya kasabay ng pagdampi ng palad niya sa ibabaw ng aking kamay na nakapatong sa mesa. Pasimple kong hinila ang kamay ko sabay dampot sa menu book. Sakto naman ang paglapit ng waiter para kunin ang order namin kaya naman wala sa sariling napatingin ako kay Boss Kobe.
Ano ang gusto mong kainin? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Nailang man sa paraan ng pagtitig niya sa akin, wala akong choice kundi labanan iyon para matapos na at makaalis na kami sa lugar na ito. Baka kasi bigla na lang akong mahimatay sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ikaw, maiksing sagot niya. Ha, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko kasi gets ang salitang binitiwan niya, kaya tulala akong napatitig sa kanya. Napansin ko pa nga ang paggalaw ng kanyang Adam's apple sabay bol ng tingin sa akin at hinarap ang waiter. Sinabi niya ang mga pagkain na gusto niyang kainin, habang ako naman ay parang namamagnet na hindi maalis-alis ang pagkakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung maswerte ba ako dahil sa mga salitang binitiwan niya kanina, pero isa lang ang sigurado ako, magiging mahirap para sa akin ang mga susunod na sandali na kasama siya. Maraming pagkain na in-order si Boss Kobe, pero para bang bigla akong nawalang ng gana. Hindi ko malasahan ang mga pagkain na nakahain sa harap namin dahil sa kakaibang damdamin na biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. May kiliti din akong nararamdaman sa puso ko at sa tuwing napapasulyap ako sa kanya, palagi ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Lagot na mukhang sapul siya ng pana ni Cupid. Mukhang malaki nga ang tama sa akin ng boss ko na hindi ko naman malaman kung paano ay handle. Bakit hindi mo nagalaw ang pagkain mo? Akala ko ba gutom ka? Hindi mo ba gusto ang lasa? Gusto mo lipat tayo sa ibang kainan, narinig kong sambit niya, kaya mabilis akong umiling. Naku, hindi. Ayos na. Masarap, mahinang bigkas ko at kahit na sino hindi siguro maniniwala sa akin. Kulang na kasi sa angas ang salitang lumabas sa bibig ko. Are you sure? Kumain ka lang dahil after this may pupuntahan pa tayo, nakangiting sagot niya sa akin. Feeling ko na talaga nililigawan niya na ako. Wala na din kasi ang angas niya tuwing kinakausap ako. Hindi na din siya nagsusungit. Simula noong nag-umpisa kaming kumain, lagi na din siyang nakangiti. Gosh, tunay kaya ang nararamdaman niyang pagsinta sa akin. Bakit ako nakakaramdam ng kilig? Yes, sa totoo lang kinikilig ako. Kung sakaling bigyan ko ng chance itong si Boss Kobe, siya pa lang ang kauna-unahan kong maging boyfriend. Ang swerte ko, di ba? Paano kaya siya magmahal? Paano kaya ang isang taong kagaya niya mag-alaga ng girlfriend? Well, parang gusto kong subukan. Yes, bahala na kung ano man ang sasabihin ng iba dyan, pero parang gusto kong subukan eh. Wala naman sigurong mawawala, di ba? Hindi na ako lesbian, pinaramdam ni Boss Kobe sa akin nang makailang ulit na babae ako sa tuwing hinahalikan niya ako. Here, eat this one. Masarap. Magugustuhan mo ito, nakangiti niyang bigkas sabay umang sa may bibig ko ang isang kutsara na punong-puno ng pagkain. Sa gulat ko, automatic akong napanganga at tinangap ang subo niya kasabay ng pag-init ng aking pisngi. God! You're blushing. Ang ganda mo talaga, muling bigkas niya habang titig na titig sa akin. Pakiramdam ko naman. Biglang kinilig ang lahat ng laman loob ko sa katawan dahil sa sinabi niya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ibang epekto yata sa akin ang mga katagang binitiwan niya? Bakit napaka-chessy ng boss ko? Parang love ko na yata siya dahil lahat ng mga katagang binitiwan niya ngayon napakasarap pakinggan. Pero hindi. Hindi ako pwedeng magpa-apekto at kailangan ko ng kumain dahil baka kung magtagal kami dito sa restaurant mahimatay na ako sa sobrang kilig. Nabangit niya na blush na daw ako, which is first time na nangyari sa akin. Bigla tuloy akong conscious sa appearance ko ngayon. Talaga kayang maganda ako sa paningin niya kaya a-attract siya sa akin. Well, kung totoo man iyon edi ang ganda pala ng combination nila nanay at tatay. Sa naisip kong iyon pigil ko ang sarili ko na matawa. Pilit ko din na itinutuon ang buo kong atensyon sa pagkain at kumain na. Tama na nga iyong dreaming ko. Tama na muna ang kilig at pagkailang at dapat kong i-appreciate ang mga pagkain na nasa harap naming dalawa ni Boss Kobe na duda ako kung kaya ba namin ubusin. Sobrang dami kasi talaga ng in-order niya eh. Hindi na din naman umimik pa si Boss at nagseryoso na din siya sa pagkain kaya kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Iniiwasan ko na din na huwag munang tumingin sa kanya para hindi ko lalong makaramdam ng pagkailang sa paraan ng pagkakatitig niya. Feeling ko kasi talaga ginagawa niya na akong ulam eh. Kakaiba na siya ngayon kung tumitig. Para bang gusto niya akong papakin ng buo. Doon, muli akong nag-angat ng tingin nang marinig ko na muli siyang nagsalita. Dali-dali naman akong tumango.
busog na ako pero nanghihinayan ako sa mga pagkain na nasa mesa namin na sobrang dami pa. Kagaya ng nabanggit ko kanina ang dami niya kasing inorder eh. Parang gusto kong i-take out dahil nanghihinayang ako pero nahihiya naman akong magsabi. Sosyalin ang resto na ito at duda ako kung uso ba ang take out. Gayunpaman, sayang talaga kaya nahihiya na akong tumitig kay boss. Boss, pwede bang ipabalot natin itong mga natira nating pagkain? Pilit ang ngiting bigkas ko. Sayang ang grasya at hindi porket marami siyang pera basta na lang siya magsayang ng mga pagkain. Lalo na at ang daming hindi kumakain dahil sa kahirapan. Baon sana natin mamaya. Malay mo naman magutom tayo di hindi na natin problemahin ang pagkain. Sayang din kasi, nahihiya kong bigkas at muling nagbaba ng tingin. Nahihiya ako sa kanya dahil baka nagmumukha na akong cheap sa harapan niya ngayon. Sure no problema sweetie. Basta ikaw nanginginig pa, nakangiti niyang sagot sa akin at saktong sa pag-angat ko ng tingin nahuli ko pa ang kanyang pagkindat. Para tuloy akong sinisilihan na kaunti na lang talaga ay mamilipit na sa sobrang kilig.